Baka ni tayo po ay mag-uumpisa na sa ating Zoom Bible Study. Sister Agnes, ito ba ay nare-record ngayon? Umpisa na. Alright. So, paki-turn off na lang yung mic mo, Brother Rene. Oo, Pastor. Ito na. Alright, sige. Sister Agnes, yung mic mo, yan. Okay. Sige, magandang gabi po, mga kapatid, sa inyong lahat. Kayo po ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoon. Saan mang panig ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito at maging dito sa mga kapatid natin sa Pilipinas. Ang pagbati po ay nais kong ipaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pagbubukas po ng ating Bible study ay mangyari pong tayo muna yumuko at hingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa na nagkaloob ng oras at pagkakataon na makadalo sa Zoom Bible study. Ang bawat isa po ay nagbigay ng kanilang panahon. Huwag po nawa ninyong biguin ang bawat isa. Nawa po kami ay makapulot, makakuha ng kalakasan, ng inspirasyon, ng kaunawaan, ng direksyon, paalala, pagtutuwid. Samantalang kami po ay nagbubulay-bulay ng iyong salita. At makita namin ang panahon na kung saan kami po ay napabilang. Kung gaano na po kaikli ang panahon para sa aming lahat. O Diyos, basbasan po ninyo ang gawain na ito at naway maging kapaki-pakinabang sa bawat isa. Salamat po. Ibinabalik namin sa iyo ang papurit kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, basahin po natin ang ating mga Biblia. Mga kapatid, dito po tayo sa Matthew 24. Ang babasahin po natin ay bahagi ng tinatawag na The Olivet Discourse. Sagot po sa tatlong katanungan ng mga apostol ni Kristo at kanya po itong binibigyan ng kasagutan. Subalit ang bibigyan po natin ng empasiya ay yung ikalawang tanong patungkol po sa mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon at mga kondisyon at mga bagay na iiral, no? Kapag ang mga bagay na ito ay magaganap at nagaganap sa ating kapanahunan. At ako'y tututok lang dito po sa verse 12, pero babasahin po natin ang talata umatin sa verse 8 ng Matthew 24 para meron po tayong pinaka-guide. Ito po ang sabi, and all these are the beginning of sorrows. Yung tinutukoy dyan, yung mga gera, yung mga famine, calamities, etc., etc. Rise ng mga false prophets, mga false na lingkod ng Diyos. Sabi niya, and then they shall deliver you up to be afflicted. Instead of say, then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Okay, dyan po tayo sa bahagi na yan na the love of many will wax cold. Yan po ang gusto kong bigyan ng emphasis, mga kapatid. Ano po ang naging dahilan kung bakit pag-igaw ng marami malamig
Ano po, ang dahilan na binanggit ng ating Panginoon ay napakalinaw, mga kapatid, ano? Ang sinabi po ng Panginoon ay dahil ang iniquity or lawlessness shall abound, the love of many will wax cold. Pero pwede nating balik na bound ang iniquity, mga because the love of many have waxed cold. No? Para kasing ang nangyari, ang iniquity ang naging dahilan kung bakit lumamig ang pag-ibig ng marami. Subalit pwede rin na kaya dumami ang iniquity or lawlessness dahil ang pag-ibig, mga kapatid, ng tao ay naging malamig. At meron pong mga contributing factor kung bakit ang pag-ibig ng tao malamig. Ang unang-una ay paglamig sa pag-ibig sa Diyos at paglamig sa kapwa-tao, mga kapatid, no? Yan po ang dalawang bagay na tututukan natin, ang paglamig sa Diyos at paglamig sa kapwa-tao. Yung pag-ibig sa Diyos ay lumamig at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay lumamig, mga kapatid, na kung saan yan ang naging dahilan kung bakit iniquity has abounded, and then betrayal of one another, many shall be offended, and many is hating one another. Kaya makita po natin may betrayal, no? Mayroong offense, no, sa verse 10, at mayroon pong hatred with one another. Kung mayroon pong panahon na napakadaling ma-offend ang mga tao, ito yung panahon natin ngayon. Kung mayroong panahon na maraming betrayal, ito po yung panahon natin ngayon. Kung mayroong panahon na napakaraming hate, ito po yung panahon natin ngayon, mga kapatid, no? At titignan natin bakit po nangyari yan, mga kapatid, no? Ano po ang dahilan, no? Unang-una po, ang sinabi dito ay yung tinatawag na familial affection, yung pag-ibig sa kapwa, no po, ay naging malamig. Wala na yung init, no? Wala na yung init. Hindi katulad nung kay Joseph, nang makita niya yung kanyang mga kapatid, siya po ay sabik na yakapin ang kanyang mga kapatid. Makikita natin yan sa Genesis chapter 43, na halos hindi niya magawang pigilin yung kanyang sarili, mga kapatid, na hindi niya mayakap yung kanyang mga kapatid. Ang sabi dito sa Genesis 43 verse 30, ang sabi dito, and Joseph made haste, nagdudumali si Joseph, for his bowels did yearn upon his brother, and he sought where to weep, and he entered into his chamber and wept there. Hindi niya magawang pigilan yung kanyang nararamdamang pananabik, no? Sasabog ang kanyang damdamin, gustong-gusto na niyang yakapin yung kanyang mga kapatid, no? Dahil nakita ni Joseph na sa pagdaan ng panahon, kahit na siya'y ipinagkanulo, subalit nakita niya ang pagbabago sa kanilang buhay at pag-uugali. Si Joseph po ay nagkaroon ng matinding drive na halos hirap siyang pigilin yung kanyang nararamdaman. Gusto na niyang yakapin, no, ang kanyang mga kapatid, subalit pinipigil niya ang kanyang sarili, kaya siya tumakbo, nagtago, humanap ng lugar kung saan doon niya maibuhos ang kanyang nararamdaman para sa kanyang mga kapatid. Ay sa panahon, no, yung compassion, yung pag-ibig sa kapwa, yan po ay namamatay sa ating panahon. Ganito din ang mababasa natin sa Hosea chapter 11 verse 8. Mga kapatid, no, Hosea chapter 11 verse 8. No? Tignan natin ang kaibahan
Basahin natin po. Hosea 11:8. Ang sabi dito, how can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I make you like Admah? How can I set you like Zeboim? My heart churns within me. My sympathy is stirred. No? Yan po yung damdamin ng Diyos sa kanyang bayan. Mga kapatid, na kung saan ang Diyos po ay nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa bansang Israel. No? Kaya ang sabi niya, I will not execute the fierceness of my anger. No? So ang Diyos, mga kapatid, ay nagpapakita ng malalim na pag-ibig para sa kanyang piniling bayan. Subalit yan po ay hindi na halos natin makita ngayon. Ang malaganap na nangyayari ngayon, mga kapatid, dahil wala nang pagmamalasakit sa kapwa na nagkakaroon ng tinatawag na betrayal. Ito yung panahon na halos hirap na hirap tayong magtiwala sa kapwa-tao natin. Mas madali tayong magduda sa ating kapwa-tao kesa magtiwala sa dahilan ng makailang beses po tayong ipinagkanulo ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Yan po ang nakalulungkot. Ito man ay sa pagkakanulo sa atin ng mga pinagkatiwalaan natin sa labas o mga taong nagkanulo sa atin na pinagkatiwalaan natin sa loob ng iglesia. So either which, tayong lahat ay nakaranas ng betrayal. And the reason why na merong betrayal, mga kapatid, dahil nga sa paglamig ng pag-ibig sa Diyos at dahil sa paglamig ng pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. Mas madali nang ipagkanulo ang kapwa dahil sa kanyang personal na interes. Tignan po ninyo ang pagkakaiba na kung saan binanggit ni Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo patungkol sa magiging ugali ng tao sa huling panahon, mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Dito tayo sa 2 Timothy chapter 4, chapter 3. Tingnan po ninyo, no? Chapter 3, verse 2. Or basahin muna natin sa verse 1. This know also that in the last days, perilous time shall come. Alam natin ito, pero gusto kong ipakita sa inyo yung verse 2. For men shall be lovers of their own selves. Okay? So ang pag-ibig na inaasahan mo na makuha sa iyong kapwa ay hindi mo na makuha sapagkat ang tao ngayon mas minamahal niya ang kanyang sarili. Okay? Ang pag-ibig ng tao sa Diyos, ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay malamig. Subalit nag-uumalab ang kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. Yan po ang katotohanan niyan. Kanya mas madali ang away sapagkat kapag ang kanyang pride ay nasaling, ang kanyang ego ay nasaling, mga kapatid, no? Dahil masyadong mahal ng tao ang kanyang sarili, ang kaagad-agad na reaction is to protect himself. Ano po? Defense mechanism kaagad. Yan unang-unang because he loves himself so much. So bumabalik na tayo doon, mga kapatid, sa personal idolatry. Nagkakaroon na tayo ng personal idolatry without us realizing it because we love ourselves too much. Masamang mahalin mo ang sarili mo. Pero kapag minahal mo ang sarili mo higit sa pagmamahal mo sa Diyos,
mga kapatid, yan po ay idolatry. At makikita mo na nahuhulog na ang marami sa idolatry ngayon dahil sa social media, mga kapatid, sa maraming nakikita ng ating mga mata ngayon, binubulag tayo ng kaaway na kung saan yung mga nababasa natin sa mga nagpo-post na you have to be a better version of yourself, you have to love yourself, you have to protect yourself, put yourself, di ba? Obsasan, parang akala natin magandang pakinggan. Subalit, ito po ay labag sa prinsipyo ni Jesucristo. Sapagkat ito po ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, no? If you love your life, mga kapatid, you shall lose life, ang sabi ng Panginoon. Pakinggan po ninyo, ito po ang sinabi ng ating Panginoon. No? Hahanapin ko po yung talata, mga kapatid, para makita natin. Purihin ng Diyos. Ito po sa Matthew 16, basahin po natin. Matthew 16. Matthew 16:25. Ang sabi ng Panginoon, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Pero kung babasahin natin sa verse 24, ang sabi ng Panginoon, then Jesus said to his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang paglilingkod pala kay Kristo, it is a denial of self. Hindi love of self, mga kapatid. Yan po ang nakikita natin ngayon. No? Kaya nagkakaroon ng maraming away-away, maraming hatred, maraming betrayal, because man loved himself so much. No? Nawawala ang humility, nawawala ang humbleness, nawawala ang forgiveness. Why? Dahil nga masyado niyang mahal ang sarili niya. Bakit ako magpapakumbaba sa kanya? Siyang mali. O, di ba? May ganyan di ba? We want to protect ourselves. Naglalagay tayo ng walls of defense. Diba? Minsan yung mga sinasabi nila, wag niya akong makanti-kanti, baka hindi niya kilala kung sino yung tinatalo niya. Mga ganon. Diba? We want to protect ourselves. We want to assert ourselves. We want to defend ourselves. Mga kapatid, pag na-criticize ka, gusto mo, diba? Ipaglaban yung sarili mo. Pag sinisiraan ka, binabadmouth ka. Pag ikaw being backbited, gusto mong proteksyonan ng sarili mo, i-defend ng sarili mo, etc. etc. Mga kapatid, because we love ourselves. Ayaw nating madungisan yung pagkatao natin. No? Hindi ba ganyan na nakikita natin ngayon kay Marcoleta at saka kay Lacson? Di ba? Bangayan ng bangayan dahil mahal nila yung sarili nila. Di ba? Gusto nilang patunayan na mali yung isa at mali yung isa. At ganun din tayo minsan bilang mga Kristiyano. Nakakalimutan natin na ang pagsunod pala kay Kristo ay denial of self or self-denial. Pero sa binasa natin kanina sa 2 Timoteo, ang malagan na palang makikita natin ngayon kung bakit malamig na ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay dahil po, mga kapatid, masyado na niyang mahal ang kanyang sarili. Ayan. Nakita natin dito sa 2 Timoteo, balikan natin. Napakaganda nitong talatang ito, mga kapatid. Minsan hindi natin binibigyan ng empasiya, no?
ikalawang Timoteo 3, di ba? Ang sabi dito, men shall be lovers of their own selves. Ang daming epekto niyan, mga kapatid. Pagka mahal mo ng sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo, dapat sarili, tikman mo lahat ng masarap sa buhay. Yan. Tikman mo lahat ng mga luho sa buhay. Tikman mo lahat ng magagandang bagay sa buhay. Ayan. Hindi ba? Mga kapatid, kasi mahal na mahal natin ang sarili natin. Di ba? Yan po ang pakiramdam ng tao ngayon sa mga huling araw. At ito pa, mga kapatid, sa verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures. Dalawang bagay na pag-ibig na kung saan kakaibang pag-ibig, yung binanggit ni Apostol Pablo, pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa kalayawan. So mas iniibig nila yung kanilang sarili, mas iniibig nila yung kalayawan. Ang epekto ngayon nito, ang pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos ay palamig, 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 palamig ng palamig, mga kapatid. Kaya merong ganitong sinabi si Apostol Juan, mga kapatid, dito tayo sa unang Juan Kapitulo 2. Pakinggan po ninyo. Maalala po ninyo, mga kapatid, ilang beses na sinabi at tinanong ng Panginoon si Apostol Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Di ba? 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, di ba? 3 times. Sabi ng Panginoon sa kanya, lovest thou me more than this? Di ba, mga kapatid? Maraming mga Kristiyano ang nagsasabi, Panginoon, mahal kita. Ayan. Napakadaling sabihin yan, pero mahirap patunayan yan, mga kapatid. Yan po yung mga katagang mabilis lumabas sa ating mga bibig. O hindi ba sinasabi ng Panginoon, ang mga taong ito, basahin natin, Ito, Mateo, bago natin basahin yung unang Juan, Mateo 15, versikulo 8. Pakinggan po ninyo. Mateo 15, versikulo 8. Tapos, mamaya pag-uusapan natin, bakit marami ang nawawala sa pagsamba? Nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Buksan natin dito sa Matthew 15, verse 8. These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart, di ba ang pag-ibig ay manggagaling sa puso? Tama po? Pero ang kanilang mga puso, ang wika ng Panginoon, ay napakalayo sa akin. Amen po? Malayo ang kanilang puso sa akin. Ito pa. Mga kapatid, kung ano daw yung mas mahalaga sa atin, pakinggan po ninyo dito sa Mateo 6, versikulo 21. Tutuloy-tuloy natin ang basa na ito. Nagdidikit-dikit na yung mga talata. Sabi ng Panginoon sa 21, Mateo 6:21, sapagkat kung nasa saan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Ang kayamanan, mga kapatid, yan yung bagay na pinagpapahalagahan natin. At kung ang kayamanan ay magiging mas mahalaga kaysa sa ating relasyon sa Diyos, duroon ang ating puso. Ang tanong ngayon, nasa
Nasaan ba yung ating treasure? Are we laying treasures that can be corrupted? Or are we laying treasures that has eternal value? Saan dyan ang mas mahalaga at mas mayaman para sa atin? Dahil kung saan sa dalawang ito ang binibigyan natin ng pagpapahalaga, nandoon daw ang puso natin. Kaya hindi ako magtataka kung bakit sinasabi ng ating Panginoon, itong mga taong ito, sabi niya, ino-honor nila ako ng kanilang bibig. No? Madali nilang sabihing mahal nila ako. Subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang tanong, sino ang umuukupa ng puso ng karamihan ngayon? Na nagiging resulta rin na ang pag-ibig ng marami sa Diyos ay lumamig. Diba? Kanina binasa natin. Pag-ibig masyado sa sarili. Pag-ibig sa kalayawan kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, ano? Pag-ibig sa kayamanang nasisira. No? Bisan nga, alam nyo, wala akong laban sa pagpapala. Okay yan. Pero ang palagi kong sinasabi sa mga kapatid, bantayan ninyo ang puso ninyo pag kayo yumayaman na. Bantayan ninyo. Baka hindi nyo namamalayan, iba na ang nakaupo sa luklukan ng inyong puso. Kung dati mapagpakumbaba ka, baka umiba na ang iyong pananalita nung ikaw ay unti-unting umaasenso. Di ba? Dati, hindi ka naman mukhang matapobre. Ngayon, kapag nagsalita ka, para ka bumibili ng tao. Dahil ikaw ay nakalasap ng pansamantalang kayamanan sa lupa. Kaya ang tanong dito, mga kapatid, sino ang nakaluklok sa puso natin? Dahil kung merong ibang nakaluklok sa puso natin maliban sa Diyos, hindi katakataka na magiging malamig ang atin pong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Alam mo, pagka ikaw ay yumayaman at hindi tama ang puso mo, mas malakas ang duda mo sa kapwa mo. Ang sinabi ko sa simbahan kanina, eto po, huwag ninyong gawing boss ang inyong trabaho o ang inyong negosyo. Ang lahat ng material na bagay, makinig po kayo, mahalaga po ito, ang lahat ng material na bagay na lumalapag sa kamay natin, dapat yan ay bihikulo lang para maipaglingkod natin ang buhay natin sa Diyos. Bihikulo lang yan. Yan ay tools. Walang pinagkaiba ang pera, supplies, sa martilyo, sa lagari. Yan po ang dapat na paningin ng tao sa salapi. Tools lang para magawa nating mas madali at mas maluwag ang paglilingkod natin sa Diyos. Subalit, pag yan po ay pumasok sa puso natin, kanya nga, di ba, sinabi ni Pablo, ang pag-ibig sa salapi. Di ba? Basahin natin. Mga kapatid, dito tayo sa 1 Timoteo 6, versikulo 10. Pag-ibig ang pinag-uusapan natin, puso, mga kapatid. Ito ang babala ni Apostol Pablo sa mga kapatid na naging mayaman sa lupa. Pakinggan po ninyo sa versikulo 9. 1 Timoteo 6:9. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts. Hindi po ako may sabi nito ang Biblia. Which drown men in destruction. Lulunod sa tao in destruction and perdition. Kaya nga, bantay po talaga ng puso For the love of money. Yan po yun Hindi yung salapi, kung hindi ang pag-ibig dito ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Which, while some coveted after, yung mga believers, they have erred from the faith. Sila ay nangasinsay sa pananampalataya.
Bakit po? Dahil mas inibig nila ang material na bagay, mas kanilang inuna ang material na bagay, na naging dahilan upang ang pag-ibig nila sa Diyos ay lumamig. Nangasinsay, nabalang ang pananampalataya, na-derail ang pananampalataya, and pierce themselves. Tinuhog nila ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Isipin po ninyo yan, mga kapatid. Di ba? Kanya nga, ako, sinasabi ko, no, hindi naman ako laban sa nag-a-abroad, don't get me wrong. Hindi ako laban sa mga nangangarap sa buhay. Pero hindi naman at wala namang mawawala sa atin kung kukonsulta tayo sa Diyos. At ano ba ang ating prioridad sa buhay natin? Mga kapatid, ang prioridad natin ay ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga may sinabi si Pablo dito, mga kapatid, no, sa verse 6, godliness with contentment is great gain. Alam mo, ang Laodicean age, it is a materialistic age. Wala pong condemnation na ginawa ang Panginoon sa iglesia ng Laodicea kung hindi sila'y nagmapuri sa kanilang kayamanan at sinasabi nilang wala kaming pangangailangan ng anuman. Kami mayaman at hindi namin kailangan ng anumang bagay. No? Pagkatapos ay hinubaran sila ng Panginoon sa kanilang tunay na kalagayan. Nang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam ang inyong kalagayan sa harap ko. Kayo'y aba, ang wika ng Panginoon. Kayo'y bulag, ang wika ng Panginoon. Kayo'y hubad, ang wika ng Panginoon. Inakala nilang dahil sa kanilang kayamanan ay masusustentuhan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Subalit, ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang tunay na kalagayan sa aking harapan, ang wika ng Panginoon. Mga kapatid, kanya po dito, tandaan po ninyo, there is nothing wrong with wealth, there's nothing wrong with money. But, when you desire it, mga kapatid, no, at kung ito'y gusto nating mapasatin, kailangan ng puso natin ay handa. Kailangan ng karakter natin ay handa. Na anumang bagay na darating sa ating buhay, di papalitan ang ating pusong mapagpakumbaba at ang ating karakter, na ang trato natin sa salapi ay kasangkapan lamang at hindi yan ang dapat magdomina o maging dominating factor ng buhay natin. Kung paano gumagamit tayo ng lagari, ng martilyo, ng sasakyan, ng kutsilyo sa ating mga kusina, ganun lang natin tinatrato ang salapi. Bihikol lang yan para magawa natin ang dapat sa buhay na ito at makapaglingkod tayo sa Diyos. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, mga kapatid. Subalit, yan na po ang nagiging tulak ng marami. Obsessed with wealth, obsessed with money, obsessed with the things of the world. Kaya nga may ganitong babala, no, ang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol John sa 1 John chapter 2, yung dapat nababasahin natin kanina. No. Ito po ang sinasabi. Noon at ngayon wala namang pinagkaiba. Huwag ninyong sasabihin na walang materyoso noong araw, hindi po, meron na. Meron na po. Meron ng materyoso noong araw. Hindi lang ngayon. Panahon pa ng mga patriarka, meron na po, mga kapatid. May nahuhulog na sa mga bagay ng material at pansamantalang kaluwalhatian. Marami na po, mga kapatid. O hindi ba si Solomon sa kabila ng kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang katanyagan at sobrang kayamanan, hindi niya napigil na magkaroon ng napakaraming babae? Hindi ba? Yan po taong pinakamatalino sa kanyang panahon. Subalit maging si Solomon ay hindi nakaligtas sa ganong uri ng bitag na hindi niya nabantayan sa kanyang buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kaya ko yung sarili ko. Hindi po. Kailangan lagi tayong kumukonsulta sa Diyos. Kaya nga may kasabihan at may sinabi ang Panginoon, much is given, much will be required. Kung ikaw ay mentras na umaangat sa buhay, mentras kang maging mapagpakumbaba.
The more the Lord is elevating you financially, the more you become nothing in yourself. That's the rule. That's the rule. Huwag mong pantayan yung kayamanan mo ng iyong ego, or you will go down, my friend. I assure you, hindi magtatagal babagsak ka. So, revelation sa finances, napopromote ka sa trabaho, ano man yan, ano mang promotion mo sa buhay, pababa ka naman ng pababa. Baliktad. Pag ganun ka, mga kapatid, hindi ka pataas sa sarili mo, pababa ka ng pababa. Para ano po? Para hindi mapunta sa ulo mo ang anumang bagay na ipinahihintulot ng Diyos na malasap mo. Dahil pag yan ay pumunta dito, mga kapatid, delikado yan. Hindi mo nababan ng sarili mo, iba ka nang magsalita. Tandaan niyo yan. Minsan nga, ito sa mga kapatiran na nasa abroad, wag po kayo ma-offend sa akin. Minsan hindi maganda yung may mga nagpo-post tayong kapatid na tulong ng tulong daw. Tapos pag natulungan mo na, ganun ang ginagawa sa'yo. Unang-una po, pag tumulong kayo, wag po kayong maghanap ng kapalit. Ang tulong ay hindi naghahangad ng anumang kapalit yan. Pag tumulong ka sa sino man ang tinulungan mo, no? Tumulong ka sa pamilya mo, sa simbahan, sino man, at hindi ka ginantihan ng inaasahan mong ganti. Sa normal na tao magdaramdam ka. Pero nang ikaw ay tumulong, kaya ka tumulong dahil tinulak ka ng pag-ibig. At pag itinulak ka ng pag-ibig, ang sabi ng unang Korinto, chapter 13, no? Ang pag-ibig daw na totoo ay hindi naghahangad ng para sa kanyang sarili. Ang dapat na pag-ibig natin ay sacrificial love yan. Mga kapatid, hindi tayo naghahangad ng kapalit sa anumang bagay na itinutulong natin sa kapwa natin. Dahil ang magre-reward sa'yo, hindi ang taong tinulungan mo. Ang Diyos tumitingin sa puso ng bawat isa. Amen? Yan po ang totoo niyan. Kasi pag naghanap ka ng kapalit sa taong tinulungan mo din, nag-i-invest ka lang, hindi ka tumutulong. 'Di ba? No, hindi po dapat na ganoon. Kaya wag po kayong mga kapatid, no, wag kayong basta-basta nagpo-post sa Facebook na hindi niyo ina-analyze yung mga pino-post ninyo. I-analyze ninyo kung yan ay prinsipyo ng Biblia o prinsipyo ng mundo. Kasi sa prinsipyo ng mundo, may ganito, tulong ka ng tulong, anong napala mo sa pagtulong mo? Ang unahin mong tulungan yung taong malapit sa iyo. Ang una mong ibigin yung taong na umiibig din sa iyo. Lahat yun mali. Lahat ng sinasabi nila, maganda yun para sa sarili mo. Kasi nga, pabor yun sa iyo kasi iniibig mo yung sarili mo Di ba? Protection mo yun sa sarili mo. Pero hindi kasi ganun ang prinsipyo ng Biblia No? Mga kapatid, sino nga daw ang dapat mong bigyan ng nauuhaw? Di ba yung kaaway mo? Bigyan mo daw ng malamig na tubig yung kaaway mo. Pag humingi ng malamig na tubig sa'yo, hindi mo batuhin ng baso. Hindi ba? Diba? Ipanalangin mo at mahalin mo ang wika ng Panginoon, yaong mga taong sa iyo umuusig. Diba? Dahil kung minamahal mo lang ang wika, ay yung taong nagmamahal sa iyo, ano raw ang pinagkaiba mo sa mga Pariseo at mga Saduceo. Kaya minsan, yung mga, ako nagbibigay ako ng warning sa church, huwag kayong basta hiram ng mga parang post na tila baga maganda, tapos sinishare ninyo na ang prinsipyong pinagkukunan noon ay worldly principle, secular principle, hindi naman biblical yun Kasi ang mundo, ang prinsipyo ng mundo, protect yourself, love yourself. It is always about the self. Na parang maganda pero hindi. Hindi maganda yan. Dahil pag minahal mo sarili mo, lagi mong minamahal ang sarili mo, mga kapatid, magiging idol mo na yung sarili mo. Ganun yan. Madali kang mapikon. Madali kang mag-react sa mga criticism. Pagka ikaw kinriticize, i-criticize mo rin.
Di ba? Pag ikay sinasabihan ng di maganda, magdi-defense ka, meron ka kagad defense mechanism. Why? Because you love yourself too much. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? If they persecute you, just pray for them. Why? Di ba? Self-denial mga kapatid. Yan ang totoo niyan, mga kapatid. Mahirap ang pagsunod sa Panginoon, hindi ito madali. Kasi to follow Christ is dying to ourselves. Yan ang totoo niyan, mga kapatid. Hindi ang sabi ko nga, hindi tayo nasa picnic. And our greatest enemy is not even the people around us, it is ourselves. Itong laman na to, itong sariling ito, yan ang kaaway natin. Because ito'y punong-puno ng pride, ng ego, ng kayabangan, ng kung ano-anong pangsarili. Mga kapatid, that's the self. Yan ang fallen nature natin Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Baka hindi natin namamalayan, nauuwi na tayo sa idolatry ng sarili natin. Pakinggan ninyo yung sinabi ni John. 1 John chapter 2. Verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Hindi po ako may sabi niyan, ang Biblia. Huwag mo anyang mahalin ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan. Kasi pag minahal mo, mga kapatid, nagkakaroon ng kahati ang Diyos. Ayaw niyang may kahati siya. Ayaw niya meron siyang kahati sa pag-ibig mo. No? Mga kapatid, ayaw niya yun. Kaya nga sinabi ni Kristo, kung mahal ninyo yung mga magulang nyo kaysa sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Yan ang totoo niyan Di ba? Kasi sa kabilang buhay, wala naman ng magulang, wala ng anak Wala na lahat yun. Ano man ang meron tayo sa kabilang buhay, ang magbibit-bit sa atin sa kabilang buhay, ay yung ating pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos magkaroon siya ng kahati. Kaya binanggit ko kanina yung pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa kalayawan, pag-ibig sa salapi, ano pa? Ano pa yung pag-ibig? Yung where your treasure is, there is your heart will be. Di ba? Itong mga taong ito ay nagpupuri at sumasamba sa akin sa kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso'y malayo sa akin. Bakit lumalayo ang puso natin sa Diyos? Kasi nga meron na tayong mas mahal kesa sa pagmamahal natin sa Diyos. Yan po ang totoo niyan. Alam mo, kahit lang yung sasabihin mo, mahal kita. Ayun naku, wag mong sabihin, gawin mo. Tay, mahal kita. Madaling sabihin yan. Gawin mo, di ba? Kaya nga sabi ni Jan, huwag kang iibig sa bibig lang Di ba? Ang pag-ibig mo kailangan sa gawa. Mga kapatid. Kanya po pagka meron tayong inibig higit sa Diyos, ang resulta niyan, mga kapatid, the love of many will wax cold. Kaya hindi ka magtataka, mga kapatid, maging si Pablo, iniwan siya ni Dimas Tingnan ninyo. Anong ginawa ni Dimas? Unang Timoteo 4:10. Tingnan po natin. Si Dimas kasama-sama ni Pablo yan Pero anong ginawa ni Dimas? Sino ang ipinagpalit ni Dimas kaysa sa paglilingkod? 2 Timothy pala. 2 Timothy chapter 4. Verse 10. Ito po ang sabi. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescent to Galatia, Titus unto Dalmatia, only Luke is with me. Kita mo yan? Si Pablo'y iniwan ni Dimas. Bakit daw siya iniwan ni Dimas? Dahil mas inibig ni Dimas
ang mundong ito. Kita mo yan? Kasama ng Apostol Pablo, iniwan si Apostol Pablo. Dahil mas minahal ni Dimas ang mundong ito kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi ko sa inyo, kahit noon pa, may ganyan na mga kapatid. Di lalo sa panahon natin ngayon, kung hindi tayo nagbabantay. Tapos nag-a-absent pa sa church. Exposed na tayo sa, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, exposed tayo sa social media, sa lahat ng information, sa lahat. Bombarded tayo mga kapatid ng lahat ng information, ng kung ano-ano. Di ba? We are bombarded with so many things that can occupy our mind, that can occupy our hearts. Kaya pag walang filter, ang puso natin, walang filter ng mind natin, nagiging trakan at nagiging dumping ground tayo ng mga basura ni Satanas. Mga kapatid. At di natin namamalayan yan. Okay. Ano ngayon ang resulta if the love of many will wax cold and then the love of self? Anong epekto niyan mga kapatid? Diyan na magkakaroon ng problema sa church. Tandaan niyo yan. Mawawala ang humility diyan. Wala nang humility. Kahit alam niyang mali siya, hindi mag-humble yan. Bakit? Mahal niya sarili niya eh. Hindi yan mag-humble. Mga kapatid. Paano kung alam? Si Cain, di ba? Ang unang-unang tao whose love wax cold, walang iba kung hindi si Cain. Mga kapatid. Cain is a representation of someone na naglilingkod sa Diyos pero ang puso malayo sa Diyos. Okay. Ano ang karakter ng isang tao na ang pag-ibig sa Diyos ay malayo na? Ito po. Pag ang isang tao ay malamig na, no? Ang isang makikita ninyo, wala nang submission to authority. Because iniquity, ang ibang term ng iniquity ay lawlessness. Lawlessness means does not submit to authority. Yan ang epekto ng isang carnal mind. Pakinggan po ninyo yung binasa natin last Sunday. Ang sabi dito, sa Romans 8, pakinggan po ninyo. In Romans 8, verse 7. Ito po umpisahan natin sa verse 6. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity, nakikipag-away sa Diyos. For it is not subject, hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos, neither indeed can be. Kailanman daw ay hindi magpapasakop sa Diyos. So, may sinabi po si Apostol Pablo na ang lawlessness will abound. Mga kapatid, even in the last days. Okay? Ang ibig sabihin yan, brothers and sisters, ng lawlessness, iniquity will abound. Almost the same. Lawlessness is a spirit, a rebellious spirit that does not want to submit to any authority. Sa lipunan, authority sa church, it does not submit. Therefore, pagka ganun po mga kapatid, it will result into chaos. Because pagka may lawlessness, mga kapatid, ibig sabihin yan, walang submission sa authority, walang submission sa batas, hindi nagre-recognize ang kinikilala niyang batas, yung sarili niya. Okay? Kanya, pag
yan ay sinasaway sa hindi yan magpapasaway. Bakit po? Carnal mind does not submit to authority. No? Para sa kanya, ang naririnig niyang pagsaway ay offense. Bakit siya na-offend? Because he loves himself and he doesn't want to be corrected. No one can correct him. Kaya anong sabi ng Matthew 24? Many will be offended. Why are they offended? Because the preaching of the word and the authority of the word will offend them. Are you following me? It will offend them. Mga kapatid, no po, tatalsik sila. No, pag nakakarinig sila ng salita ng Diyos, mga kapatid, iyon po ay repellent, no? Nagre-repel yon. Ayaw nilang tanggapin yon. No? Correction for them is something hurtful. Correction is something na ang pastor pinapatamaan ako. Yan. Yan ang interpretation nila dyan. Pagka may mga correction ang pastor, pinapatamaan ako ni pastor. Siguro may nagsumbong kay pastor, kaya alam ni pastor ang buhay ko. Ayan. Kaya ako ang mensahe ni pastor ngayong umaga, pinatatamaan niya ako. So, they will take it as an offense, mga kapatid. No, hindi nila iti-take yun na pag-ibig. Salamat, ako'y na-correct. Salamat, ako'y na-itutuwid. No, dahil alam po ninyo, kung hindi alam ng iba, ano ba ang layunin ng banal na kasulatan? Pakinggan po natin sa ikalawang Timoteo 3:16. Ano po ang purpose ng Word of God? Diba? All Scripture, 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Diba? Nire-reproof ka for correction. Diba? Kino-correct ka. Pagka sinabing reproving, mga kapatid, ano ang ibang meaning ng reproof? Tingnan natin sa dictionary. Ano bang meaning ng reproof? Rebuke. Yan ang ibig sabihin ng reproof. To rebuke, to punish, to reprimand, to scold, and to upbraid. Yan po ang meaning ng reproof. So, ang pangangaral ng salita ng Diyos, marirebuke ka talaga, marireprimand ka talaga, maa-admonish ka talaga. Diba? Dahil madalas, hindi naman natin alam ang mali natin So, ini-expose tayo ng salita ng Diyos, kino-correct tayo ng salita ng Panginoon. But, may dalawang reaction yan. Mga kapatid, pakinggan ninyo yung sinabi ng Kawikaan. No? Ito pong sinasabi ng Proverbs 26 verse 4. Proverbs 26 verse 4. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Meron pang sinasabi ditong iba, mga kapatid. No? Proverbs 23 verse 9. Pakinggan po ninyo sinabi ng Proverbs 23 verse 9. Speak not in the ears of a fool, for he will despise the wisdom of your words. Tingnan mo. Di ba? He will just despise it. Di ba? Kaya sa pangangaral ng isang pastor,
kahit na under inspiration ang pangangaral mo at nakakabitaw ka ng mga salita na medyo mabigat dahil may mga correction, may mga pagsaway, may mga pagtutuwid. Sa isang tao na lawless, sa isang tao na carnal, sa isang tao na rebellious, ang dating sa kanya mga kapatid ay offense. No? Offense. Dahil nga mahal niya ang kanyang sarili. Yan ang sinasabi ko. He will not take any more correction because of the love of self. And therefore, ano ang epekto niyan? The love of many will wax cold. Di ba? Pag ang anak natin hindi na tumatanggap ng saway natin, ang pag-ibig niyo ang pag-ibig niya sa iyo malamig na. Di ba? Kasi hindi ka na niya pinakikinggan. Di ba, mga kapatid? Pag hindi ka na pinapakinggan ng anak mo, malamig na yan sa iyo. Hindi ka na mahal na, naapektado na yung pagmamahal niya sa iyo. Dahil ang tunay na anak na nagmamahal sa magulang, pinakikinggan at pinahahalagahan at susundin ang mga salita ng magulang dahil ang nagsasalita sa kanilang otoridad, and therefore they recognize the authority. They submit to authority. They follow the authority sapagkat that is for their own good. Pero if they will stop listening and submitting to authority, ibig sabihin ng pagmamahal nila sa iyo bilang kanilang magulang ay malamig na. No, ang kanilang taingay hindi na po nila ikinikiling para kapakinggan, which is napakasakit niyan mga kapatid. Di ba? Mayroon ng point of betrayal. Binibetray ka na ng anak mo, nagsisinungaling na sa'yo, di ba? Hindi na nagsasabi ng totoo sa'yo. Ganun yan. Mayroon ng betrayal na nangyayari mga kapatid. Why are this happening? Brothers and sisters, no, why are this happening? Dahil may kahati na ang Diyos sa puso ng tao. May iba na silang mahal. No? Kaya ito po yung sinabi ng Biblia. Alam nyo, ito pinag-uusapan natin. Magandang mensahe sana ng linggo. Ba't kaya pang Sunday morning service itong mensahe na ito eh? Kasi totoo yan eh. Bakit may mga umaalis na ng church? Ito ha, lahat tayo pwedeng magtampo. Lahat tayo pwedeng ma-offend. Lahat tayo pwedeng makamisinterpret. Okay? Pwede po yan mangyari sa atin lahat. To be hurt is natural. But to stay hurt is not good. To be offended is natural. But to stay offended is not good. Ha? Pwede kang masaktan pero huwag manatili yung sakit sa iyo habang buhay. Pwede kang ma-offend pero huwag mong panatiling yung offense na yan ay magtagal sa buhay mo. Nakuha po natin mga kapatid. Ulitin ko. We can be hurt but don't stay in that hurt. You can be offended but don't stay being offended. Because pag nangyari yon na you stay hurt, you stay offended, the reason why you allow that is because you love yourself. Mahal mo sarili mo. Hindi mo mabantayan, may ego ka at may pride ka na ayaw mong bitawan yan. Mga kapatid. Delikado po yan mga kapatid. It can ruin, it can shipwreck your faith. Tandaan po natin ito. Gusto kong, kahit humahaba tayo, ito po ang dapat natin tandaan. Tayong lahat ay katulad ng, ihahalimbawa ko lang metaphor, no? Para tayo yung mga hayop na iba't ibang uri at karakter na pumasok sa daong ni Noe. Iba-iba ang upbringing natin. Iba-iba ang pamilyang pinanggalingan natin.
Iba-iba ang ating kulturang pinanggalingan. Iba-iba ang kadiliman ng buhay na pinanggalingan natin. Iba-ibang sugat, iba-ibang kasamaan, level ang ating mga pinanggalingan. And then all of a sudden, nagpanagpo tayo sa iisa na pamilya ng Diyos. At minsan, habang hinuhubad ng Diyos yung ating lumang pagkatao, yung ating lumang pagkatao at yung lumang pagkatao ko at lumang pagkatao mo na inaalis ng Diyos. Minsan pag nabuhay parehas yon at nagpanagpo yung ugali natin, may konting friction. Kasi lahat tayo ay nasa proseso pa ng pag-aayos. And therefore, normal ang mga misunderstandings sa church. Pag walang misunderstanding sa church, baka hindi tayo matitino. Baka tayo ay hindi tama ang pag-iisip. Normal po na may misunderstanding sa simbahan. Normal po na may makikita kang ayaw mo. Normal lahat yan. Dahil tayo yung lahat ay may mga at meron pang inaayos ang Diyos sa ating lahat. Yan po ang katotohanan yan. Sa Biblia, makikita natin yan. Ang daming instances na ganyan, mga kapatid. Sa panahon ni Pablo, sinaway niya si Pedro. Sipin mo yan sa Aklat ng Galacia. Dahil si Pedro na apostol, naging bias towards the Gentiles. He was an apostle and yet naging prejudicial siya against the Gentiles. And therefore, Paul rebuked him. Imagine that. Si Pablo at saka si Barnabas nagpangabot. Heated argument according to the book of Acts. And they part ways at walang sinabi ang Biblia, nagkita pa sila uli. Hindi yan inilihim ng salita ng Diyos. At yan ay pwedeng mangyari sa loob ng simbahan. Normal yon, mga kapatid. No? Pero meron bang antidote diyan? Of course. Ano ang antidote? Pag-ibig. Walang ibang antidote diyan. Pag-ibig lang. Yan ang antidote. Yan ang vaccine. Kaya huwag hayaan that our love will wax cold. If our love will wax cold, it is hard for us to forgive. It is hard for us to understand. Ito ang pagtatapos natin, babalikan natin ang 1 Corinthians 13, mga kapatid. Ito ang antidote. Wala namang ibang antidote eh. Diba? Kaya may awitin tayo. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Walang iba. Pag-ibig na ano? Pag-ibig ng Diyos. Wala namang iba eh. Diba? O, ito po. Ang sinabi ng banal na kasulatan. First Corinthians 13 verse 4. Love suffereth long. Pag may pag-ibig tayo, mga kapatid, i-accommodate ko yung kahinaan ni Sister Agnes. Ako naman i-accommodate ni Sister Agnes ang kahinaan ko. Why? Because love suffereth long. Tama, we can accommodate one another's weaknesses. Meron kang espasyo na i-accommodate yung kahinaan ng kapatid mo. Ako rin ina-accommodate yung kahinaan ko. Bakit? It's dahil sa pag-ibig. And it's kind, ang sabi ng Bible. Love, envieth not, hindi naiinggit ang pag-ibig. Masaya ka sa kapatid mo kung ano man yung meron siya. Hindi mo siya kinaiinggitan. Walang puwang sa puso mo yun. At kung meron man, nagagamot ng pag-ibig. Kung umuusbong yung inggit sa puso mo, nagagamot ng pag-ibig. Kasi normal din na pwede tayong tubuan ng inggit, pero kadyat na nagagamot. Ano ang gamot? Pag-ibig. Di ba? Yan ang gamot eh. Charity, love, vaunteth not itself. Hindi niya ipinapahayag ang kanyang sarili, does not boast of himself. It's not puff up. No, ibig sabihin ng it's not puff up, hindi nagmamataas. Mga kapatid, no?
does not behave himself unseemly, seeketh not her own. Seeketh not her own. Hindi niya tinitignan ng kanyang sarili. Kontra nga ito, di ba? Sa ikalawang Timoteo 3 na lovers of themselves. Di ba? Ang pag-ibig daw, hindi niya hinahanap yung sarili niya eh. Di ba? Kontrang-kontra yung divine love. Doon sa binasa natin kanina na lovers of themselves. Magkaiba o magkahiwalay, magkakontra, mga kapatid. No? Seeketh not her own. Is not easily provoked. Bakit hindi siya napoprovoke kahit i-criticize? Kasi nga hindi niya minamahal yung sarili niya, wala siyang defense mechanism eh. O kahit anong sabihin mo dyan, di ba? Doesn't care. Why? O di, bahala kayo, i-criticize nyo ako, o ano man sabihin nyo, it does not affect. Why? Patay na eh. Di ba? It's not easily provoked. Pero kung ang tao, masyado niyang mahal ang sarili niya, konti lang may marinig yan, Diyos ko po. Di ba? Iba na. Thinketh no evil. Di nag-iisip ng kasamaan sa kapwa. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things. Binibit-bit ang lahat. O, di ba? Mga kapatid. O, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. O di magtiisan tayo sa bawat isa. Di ba? Tinitiis mo ko, tinitiis din kita. Ini-injure mo ko, ini-injure din kita. Ganun lang yun. Di ba? Hindi dahilan na ayaw ko na sa inyo, ayaw ko na sa simbahan na yan. Hindi. Kasi kung meron kang nakikitang mali sa amin, meron din kami nakikitang mali sa iyo. Bakit ikaw lang bang may mata? Di ba? Bigo sabihin, ikaw lang ang marunong tumingin. Nakikita ko rin yung kahinaan mo kung nakikita mo yung kahinaan ko. Pero bakit hindi naman ako umaalis? Kasi ini-injure kita. I-injure mo din ako para hindi tayo maghiwalay. Amen. Para mag-asawa lang yan eh. Di ba? Nung nagsama sila, nagkakitaan ng mga tunay na kulay. Kaso nagsumpa silang till death do us part. Ini-injure mo yung asawa mo sa nakikita mong kahinaan niya, ini-injure ka din niya sa nakikita niyang kahinaan mo. Di magtiisan kayo hanggang sa magkaintindihan kayo ng lubos. Ganun lang sa magkakapatiran. Hindi po solusyon yung ayoko na mag-church. Saan ka pupunta? Ibig mo sabihin mas mamahalin mo yung mundo? Hindi ganon, mga kapatid. Hindi ganon. Kaya nga kung may pag-ibig, enduring all things yan eh. Ito lang wala namang ibang antidote eh. Walang ibang antidote. Love never fails. Paano kang mabibigo kung punong-puno ka ng pag-ibig? Di ba? Walang kabiguan sa pag-ibig, mga kapatid eh. Kung meron daw hula, it will fail. Kung meron daw wika, it will fail. They shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part and we prophesy in part. Ang tanong ngayon, bakit sinabi ni Paul ito? When I was a child, I speak as a child. Bakit niya sinabi yan? I understood as a child, I thought as a child. Bakit niya sinabi yan? Because a child is selfish. Tama? Ang bata, yung aking apo, si Sayon, wala yung pakialam. Pag yan ay nagutom, kahit madaling araw, magbungahaw yan, kailangan padidiin ng nanay niya. Selfish eh. Tama? Ganun ang bata, wala silang pakialam. Diba? They only think of their own selves. Diba? Kahit na yan basta nag-discomfort yung bata, magbubulahaw yan kahit madaling araw, kahit tulog na yung tatay niya at nanay niya, basta siya nag-discomfort siya, magbubulahaw. May ganun palang mga mananampalataya. Diba? Konti lang bubulahaw na. Kasi nga, selfish. Because hindi pa nagmamature. Pero may antidote. Anong sabi ni Paul? But when I became a man, I put away childish things. O hindi pa pag ikaw nagkaisip na
pagkagabi na sinasabi, uy, huwag ka masyado maingay, tunog na sila papa. Di ba gano'n na? Meron ka ng pinararaan mo na. Nakikiraan ka at ikaw din meron ka ng pagpaparaan sa mga ibang tao. Ang hindi mo na iniisip yung sarili mo lang, di ba? O, huwag niyong ubusin yung ulam kasi yung kapatid mo, di ba? Ganun yan O si papa, ganyan, di ba? Hindi mo na iniisip yung sarili mo. Meron ka ng pasubali sa damdamin ng iba. Ganun po yung pagka nagkaisip ka na nagmamature na yung isip mo, hindi ka na selfish, hindi ka na self-centered, mga kapatid. And then sabi ni Paul sa verse 13, and now abided faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is love. Wala namang ibang antidote, mga kapatid. Kanya, gusto kong basahin yung pinakahuling talata natin. Kala ko huli na yan, pero ito na, promise. Sa Matthew 22. Dahil pag-ibig sa kapwa naman, tsaka pag-ibig sa Diyos ang pinag-uusapan natin. Tapusin natin sa Panginoon. Ito po, Matthew 22, 37 hanggang 38. O hanggang 39. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ibig sabihin, kung paano mong pinagpapahalagahan ng sarili mo, ganun mo din pagpahalagahan ng kapwa mo. Nakita niyo ang kaibahan? Hindi ito love, but men be lovers of themselves. Inuna yung pag-ibig sa kapwa bago yung pag-ibig sa sarili. Kita niyo? Di ba? Love your neighbor as yourself. Di ba? Hindi yung love yourself, not your neighbor. Di ba? Magkaiba yan sa ikalawang Timoteo 3. Dahil sa ikalawang Timoteo 3, lovers of themselves. Di ba? Walang binanggit na neighbor. Ito, pag-ibig muna sa kapwa bago sa sarili. Yan. Ibig sabihin, ang inuuna mo, yung kapwa mo, hindi ang iyong sarili. Mga kapatid. Ganun po yan. Pero ang unang-una daw, pag-ibig sa Diyos ng ating buong puso, kaluluwa, at ng ating buong katawan. Pag yan pong dalawang ito ay na-maintain natin, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa, walang puwang that our love will wax cold. Ayan. Kaya kailangan silaban natin, no? Lagyan natin ng apoy at ng gatong ng apoy ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pag-ibig sa kapwa. Keep the fire burning para hindi lumamig ang ating pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa, mga kapatid. Dahil ngayon po, huwag kayong magtaka kung bakit napakasama ng mundo natin. Because men are lovers of themselves more than lovers of God. No, and then the love of many has waxen cold. That is the kind of condition we now see in our world today, and I hope and pray na hindi yan mangyari sa atin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Normal ang mga misunderstanding, normal ang mga kung ano man yan. Pero wala namang mamamatay sa sorry, di ba? Walang taong mamamatay sa pag-acknowledge ng kanyang pagkakamali. Kung na-offend kita, I'm sorry. Kung na-offend mo ko, I forgive you. Normal yun, di ba? Forgiving one another. Sabi nga ni Paul, di ba? Confess your faults one to the other. Kaya nga sinasabi ko sa church, bakit ba pagka meron kayong disgusto sa kapatid, nauuna yung Facebook bago ninyo kausapin yung kapatiran? Di ba? Huwag ninyong ginagamit ang Facebook para may patamaan kayo sa kapatid. Hindi. We have to be brave enough to confront. Kung meron kayong laban sa akin, sabihin nyo sa akin. Kung meron akong laban sa iyo, I'll tell it to you. Di ba? And then let's forgive and heal the wounds. And in that way, mga kapatid, di ba naaayos? Di ba? Normal yan yung differences.
si Joseph nga at saka yung mga kapatid niya, di ba? Marami po. Si David at si Saul. Maraming mga situation na meron pong mga di pagkakaunawaan. Pero mayroong antidote sa lahat ng bagay. Doon tayo mag-focus. Kaya kung marinig man ito ng mga taong nawala sa church, kung na-offend kayo, naka-offend din kayo. Hindi lang kayong may karapatan na ma-offend. Pwede rin kaming ma-offend. Pero paano natin bibigyan ng solusyon yan? Hindi solusyon na kayo ay hihinto sa paglilingkod. Hindi po. Lalamunin kayo ng mundo. Huwag ninyong isaalang-alang ang inyong investment spiritually dahil natisod lang kayo. Mga kapatid, dahil kung natisod kayo, pwedeng nakapagpatisod din kayo. Pares lang yan. Pero yung mga natisod ninyo, hindi naman umalis sa pananampalataya, nanatili. No? Kung kayo ay umunawa, inunawa din kayo. Ganun lang naman ang paglilingkod sa Panginoon. Pero sasabihin ko, hindi solusyon na babay church, babay my relationship with God, hindi po solusyon yan. Mga kapatid, hindi yan ang gagamot. Dahil ang atin pong goal, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, ay maabot natin ang huling pahina ng atin pong paglilingkod. Makaabot tayo lahat. Marating natin ang finish line ng ating pananampalataya. Upang masabi natin ang sinabi ni Paul, I have fought a good fight. So it is a fight. I have kept the faith. Diba? Hanggang kailan? Until the end, sabi ni Paul. I finished my course. Tinapos ko ang takbuhing inilagay ng Diyos sa akin. Huwag po tayong hihinto sa gitna ng takbuhin na ito or malapit na nating maabot ang finish line, dun pa tayo hihinto. Huwag po. Don't let anyone be the reason na kayo ay huminto. Unang-una, hindi naman sila ang tumawag sa inyo. Hindi ang pastor, hindi ang sino man ng Diyos. Kaya huwag ninyong hayaang sila ang maging dahilan para mawala ang inyong ugnayan sa Panginoon. Magpatawad, humingi ng tawad, mag-unawaan at unawain. Ganun lang yan. It's a give and take, mga kapatid. No? Kaya sabi ko nga, uulitin ko, to be offended is natural. To stay offended is not good. To be hurt is natural. To stay hurt is not good. There is a remedy. The remedy is divine love, because love covers multitudes of sins. Purihin ang Panginoon. Huwag nating hayaan that our love to God and to our fellow men will wax cold. Magandang gabi po sa inyong lahat at naway meron kayong napulot sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, sapagkat napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. Nakakalungkot na sa malapit na pagbabalik ng Panginoon, marami ang nanlalamig. Ito pa ang mahirap na pwede mangyari sa isang tumalikod. Pag tayo ay tumalikod, napakahirap ihakbang ang mga paa natin pabalik sa paglilingkod. Dahil marami ka nang iniisip dyan na ipaiisip ng kaaway sa iyo, yung hindi naman totoong kaisipan na anong sasabihin nila sa akin, nakakahiya, na wala na ako, tanggap pa kaya nila ako, wala na ako mukhang. Lahat po yun ay pwede mong isipin na hindi naman iniisip ng mga tao sa simbahan. Mga kapatid, dahil maging sila, marahil ay hinihintay at idinadalangin makapanumbalik ka. Kanya, mga kapatid, huwag nating gawin solusyon na liliban dahil lang may natisod tayo, na-offend tayo, nanlamig tayo. Huwag po. Lahat po yan may solusyon, mga kapatid. May antidote, may gamot yan, mga kapatid. At ang gamot dyan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. At nawa ay patuloy na maging apoy ang pag-ibig na yan at manatili sa ating lahat. Amen po. Salamat. Amen. At tayo pong lahat ay manalangin. Parang ayaw kong tumigil dahil ang daming pumapasok sa isip ko. Pero I believe that I have said enough na pwede maging gabay natin at sa lahat na makapakikinig nito. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Sa paglakad na ito, sa lakbayin na ito, Panginoon, maraming balakid, maraming obstacles,
maraming hamon, maraming mga digmaan, maraming mga pagsubok na amin pong makakaharap at kakaharapin. Sapagkat ang dulo ng lakbay na ito ay buhay na walang hanggan. Worth it ba na ipakipaglaban namin ang pananampalatayang ito, ang relasyong ito sa iyo? Of course. Sapagkat Lord, ang value nito ay eternal. Hindi ito pansamantala, hindi ito kayang tapatan ng anumang salapi o anumang kayamanan dito sa lupa. Wala itong katumbas, Panginoon. At sinabi nga ni Pablo, kung silang mga atleta, ginagawa ang lahat upang magkamit lamang ng pansamantalang korona, kami pa kaya na ang aming korona ay eternal at hindi na mabubulok kailanman. Panginoon, anuman ang mga naging dahilan upang manlamig ang pag-ibig ng marami, katitisuran, kahinaan, o anumang pwede naming maidahilan upang datnan kami ng panlalamig. Nawa ay magawa rin naming siyasatin ang aming sarili. Baka kami po ang may mali, o kami po ay binalot ng pride, ng ego. Sapagkat Lord, kung may tunay na pag-ibig sa puso namin, sa iyo at sa aming kapwa, hindi mahirap ang umunawa at magpatawad, Panginoon. Kung paanong kami ay pinatatawad mo, ay magawa rin namin magpatawad sa amin nagkamali. Sapagkat kung paanong kami ay umuunawa, ay inuunawa din kami. Kung paanong kami nakakakita ng kahinaan, meron din nakakakita ng aming kahinaan. Sapagkat kaming lahat ay patuloy na inaayos mo at wala ni isa sa amin ang sakdal na, Panginoon. Kaya sa paglalakbay na ito, magbitbitan kami at magtiisan, magunawaan sa bawat isa. At hayaan na ang pag-ibig ay hindi maging malamig, kung hindi mag-uumapoy at magliliyab ng higit hanggang kami po ay makarating sa huling pahina ng aming paglilingkod. Salamat po, Diyos. Huwag nawa kaming balutin ng napakalamig na kondisyon ng Laodicea, Panginoon. Amen. Nawa ay maging maalab kami at dalangin namin ng mga kapatid na nangawalay, Panginoon. Ito man ay aming anak, kaibigan, mga kasama sa simbahan, Panginoon, na nangawalay. Kilusin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng panaginip, mga sirkumstansya sa buhay upang maihatid muli ang kanilang yapak, Panginoon, tungo sa maalab na paglilingkod. Salamat po, Diyos. Dalangin ko rin sila, Brother Rene, nawa ay makabalik ng Pilipinas ng maayos at walang hadlang upang makasama namin sila sa gaganaping convention. Ingatan mo mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Amen. Madali ang kalagayan nila, Panginoon, mga maraming sakripisyo. Subalit nawa ang higit na maging prioridad naming lahat, dito man o nasa ibang bansa, ay ang aming relasyon sa iyo. Hindi ito pwedeng ipagpalit kahit ng anumang bagay, Panginoon. Sapagkat lahat sa lupa, iiwan naming lahat yan, Panginoon. Hubot-hubad kaming lumabas at siya ng aming mga magulang. Ganon din kaming babalik sa iyo, Panginoon. Wala kaming madadala kahit isa. Amen. Kundi ang amin lamang pananampalataya. Kaya Panginoon, naway bigyang pagpapahalaga ng bawat isa ang relasyon sa iyo, Panginoon, at ang pag-ibig namin sa kapwa. Salamat po. Nawa ay patuloy naming inilalapit si Sister Arjoan sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Pagalingan, ang himala mo ay mapangyari sa kanya, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Diyos. Amen. Ano ang kanyang karamdaman na hindi po ninyo kayang pagalingin, Panginoon? Yes, Ipuin Lord. ninyo ito at tuluyang matunaw ang anumang cancer na meron ng kanyang katawan. Kaya nga po. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na naghati ng dagat na pula, Diyos na bumuhay ng mga patay, ikaw din ang Yes, Diyos na Lord. naman naming pinaglilingkuran. Amen. Wala ang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin.
Hallelujah. Hallelujah. Kapatid namin may karamdaman, Panginoon, maging kay Sister Alma, Panginoong Diyos. Yes. Lahat In Jesus' Amen. name. Hallelujah. Jesus. merong binibit daman Hallelujah. physical. Yes, bless us, Hinihiling Lord. namin, Panginoon, ang kagalingan ngayon din sa oras Amen. Ala ni Cristo Jesus na aming Amen. tagapagligtas. Jesus' name. Walang Jesus' name. imposible sa Hallelujah, inyo, Jesus. Panginoon. Siya Kayo'y nga po. maging Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At Hallelujah. dalangin ko, Hallelujah. Panginoon, ang patuloy na pagsusupply mo ng lahat ng aming pangangailangan. Amen. Siya nga po. Pagkukulangin sa inyong mga anak, Panginoon. At Thank kaya you, mo kami Lord. ingatan at itatawid mo kami sa kabila ng malaganap na krisis na nagaganap sa buong mundo. Yes, Sapagkat ang Lord. aming Hallelujah. ekonomiya ay hindi nakasalalay sa mga politiko o sa Praise God. kondisyon ng mundo. Ang aming ekonomiya, ikaw ang may hawak, Panginoon. Amen. Lord. Kaya mong magkaloob ng supply galing sa iyong luklukan ng awat habag. Praise the Hallelujah. Lord. Marapat kami ay hindi mangamba, huwag kaming datna ng takot at Yes, pangamba. Lord. Hallelujah. Sapagkat, Lord, kaya mong isupply ang lahat ng aming Glory pangangailangan. to God. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, ang aming Oh pagsamba, God. papuri Hallelujah. at pagdakila sa iyo. Opo. Salamat po, Amen. Panginoon. At salamat sa lahat ng mga kapatid na nakadalo sa Zoom. Mhm. Naging pagpapala nawa ang Thank you, kanilang Lord. mga narinig sa mga sandaling ito. Ingatan mo mga kapatid Thank you, namin sa Jesus. ibang bansa, Hallelujah. sa Sister Agnes, Sister Dulnuan, Panginoon, at iba pa, O Diyos, na nasa malayong lugar. Amen, Lord. Hallelujah. Lahat kami ay lukuban mo ng iyong pag-iingat at masaganang biyaya, Panginoon. Amen. Lahat ay aming dalangin Thank you, Jesus. sa pangalan ni Cristo Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Thank you, Lord. Amen. Amen, Lord. Wow. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Pastor. Bible God study. bless Salamat po. everyone. Thank you, Pastor. Salamat. Sleep well. God bless. Thank you God bless, very God bless. much. Amen. Thank you, Amen. thank you. Good Thank you night. po. Good night, sister, brother. See you again.